Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Sa pagtalakay po natin ngayon ay makakasama po natin ang kapatid na Israel Solano. Magandang araw po, kapatid na Israel. Magandang araw din sa iyo, kapatid na Jerry. At sa lahat po ng aming mga taga-subaybay, kumusta na po kayo, mga kaibigan at mga kababayan? Sana po, samahan ninyo kami sa ating gagawing pagtalakay. Sa pagkakataon pong ito ay aalamin po natin mula po sa mga patutuo ng banal na kasulatan o Biblia kung ano po ang nagiging maling reaksyon ng iba kapag dumaranas na po sila ng mabibigat na mga suliranin po sa buhay. Gayon din kung ano po ang ipinapayo ng banal na kasulatan na dapat po ay maging tamang reaksyon sa pagharap po natin sa mga nasasagupa nating mga problema. Kapatid na Israel, ano po ba ang isa sa maling reaksyon na pinatutunayan po ng Biblia na yun ang ginagawa po ng iba kapag sila'y nakasasagupa po ng mabibigat na sitwasyon po sa buhay? Ganito ang mababasa natin. Dito sa awit sa 40 at 12, ganito po ang maliwanag na pahayag sa atin ng Biblia. Pakinggan po ninyo. Kay rami na nitong mga suliranin na sa karamihay di kayang bilangin. Alipin na ako ng pagkakasala na sa dami ako'y di na makakita. Higit pa ang dami sa buhok sa ulo. Kaya nasira na pati ang loob ko. Ito po ang isa sa mga maling reaksyon ng iba na kapag ka marami na ang mga suliraning kanilang nasasagupa, ang sabi po sa talatang binasa natin, nasira na pati ang loob ko. Hindi po ba mayroong ganito nga na nagiging reaksyon ang iba, lalo na nga kapag ka dumarami na po ang mga problema na kanilang nasasagupa sa buhay. Ang sabi pa nga sa talata, sa karamihan anyay di na kayang bilangin. Kaya nga, mga kaibigan, huwag tayong masisiraan ng loob kahit gaano pa karami ang mga masasagupa nating problema o suliranin sa buhay. Opo, ang totoo nga po niyan, kapatid na Israel, yung manghina lang po ang kalooban Di ho ba? Wala nang maitutulong yung gayon sa paglutas po ng problema Di lalo na po, mga mahal po naming taga-subaybay, ay tuluyan pong masiraan tayo ng kalooban. Kasi nga, kapag nasiraan na ng loob, Opo. hindi na makapag-iisip ng tama. Paano niya haharapin yung mga suliraning kanyang nasasagupa? Hindi na makatutulong yung masiraan siya ng loob, lalo pang bibigat yung kanyang problema, lalo pang mababaon sa kasawian at sa kabiguan. Ano pa ang pinatutunayan po ng Biblia na nakikita po ito sa iba Ito ang nagiging maling reaksyon po kapag ka nakakasagupa po ng mabibigat pong problema. Ganito naman ang nakasulat dito sa Job, sa 7:1 hanggang 4 at 6, ganito po ang maliwanag na pahayag sa atin ng Biblia. Ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad. Para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal. Wariwala ng umaga, di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas. Pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. Mga kaibigan, di po ba minsan ay talagang ganito ang dinaranas ng marami sa atin? Di po ba? Ang sabi po sa talata, ang buhay anya ay sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Ano po ang maling reaksyon po ng iba kapag ganyan na po ang sitwasyon po ng buhay nila? Ang sabi sa talata, ang pag-asa nila'y lumalabo at matuling tumatakas. Ano po ang negative effect po nun, yung kasamaan po nun, kapatid na Israel? Kapag ka
yung pag-asa po ng tao ay, sabi nga ng Biblia, tumakas na po, ang katumbas po ay nawala na. Kapatid na Jerry, napakahirap kapag ang tao nawalan na ng pag-asa. Kasi napakahalaga ng pag-asa. Kapag wala ng pag-asa, Opo. wala nang magtutulak sa tao na gumawa. Kahit na mangarap, hindi na niya kayang magagawa yun. Opo. Hindi ba totoo po yun, mga mahal naming kaibigan? Ang pag-asa kasi po ay maaari po nating maihambing sa ilaw. Sa liwanag po na napakahalaga sa tao sa napakadilim niyang pinagdaraanan. Lalo na po ngayon. Dahil sa mabibigat na mga problema. Napakaraming problema po ngayon. Di po ba kapatid na Israel, narin yung problema po sa ekonomiya. Yung problema po sa kawalan po ng hanap buhay. Yung sa mga nagaganap na kaguluhan po sa iba't ibang panig ng daigdig, yung mga labanan. Ang mga tao ay nawawalan po ng matitira, na-displace po sila. Dagdag pa riyan yung iba't ibang mga matitinding kalamidad na nangyayari. Opo. Kaya nga napakahalaga po na ang tao ay magkaroon po ng pag-asa. Kasi nga, yun po ang tila nagsisilbing liwanag po sa tao. Walang iniwan po dun sa kalimitan ay narinig po natin na the light at the end of the tunnel. Di po ba? May sinasabing gayon ng tao eh. Yung kapag ka ang tao ay nasa loob daw ng napakadilim na tunnel, pag nakakita siya ng liwanag po mula sa labas, doon sa dulo ng tunnel, kahit po napakaliit nun, hindi na po siya doon bibitaw. Kasi naroon yung kanyang pag-asa na makalalabas pa siya doon sa tunnel na kanyang kinaroroonan. Habang papalapit sa liwanag, papalaki po yung liwanag. Meaning po, papalaki ang pag-asa. Yun ang nagsisilbing liwanag sa kanya. Opo. Hindi lang sa paningin, Opo. kundi maging sa isipan at damdamin niya para siya patuloy na kumilos at gumawa. Kaya mga mahal po naming kaibigan, napakahalaga ho talaga na huwag tayong mawawalan po ng pag-asa kapag nakararanas tayo ng kahit po napakabibigat po ng mga problema. Ano pa ang nagdudulot po ng kawalang pag-asa sa tao, kapatid na Israel? Pakinggan natin, dito naman sa Job 17, 11 at 15, ganito ang mababasa nating pahayag po ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Nakalipas na ang aking mga araw. Wasak na ang aking mga plano. Gayon din ang mga nasa ng aking puso. Nasaan pa ang aking pag-asa? Sino pa ang makapagbibigay sa akin ng pag-asa? Mga kaibigan, ang dahilan kaya po ang iba ay nawawalan ng pag-asa ay sapagkat alinsunod po sa binasa natin, nawasak na anya o nasira na ang kanilang plano. Kapatid na Jerry, hindi ba totoo yun na kapag ang tao nasira yung kanyang plano, Opo. yung kanyang mga balak sa buhay, kasabay nun, pumapanaw o nawawala ang kanyang pag-asa? Mga kaibigan, hindi po dapat payagang mangyari ng sino man sa atin ang mawalan tayo ng pag-asa kahit pa tayo nakararanas po ng mga pagkabigo, yung tinatawag ng iba na failures o kaya ay frustration. Kasi ang sabi po sa ibang talata ng Biblia, habang may buhay po ang tao, ay may pag-asa. Naalala lang natin kapatid na Israel. Ano po? Ito, alam ito marahil ng mga sumusubaybay po sa atin. Yung umimbento po ng ilaw, yung light bulb, si Thomas Edison, di po ba? Batay sa history ay, hindi po isang beses lang siya nagkaroon ng frustration. Hindi lang 2 beses siya nabigo, hindi 10 beses po. Hindi 50 beses. Kung di tayo nagkakamali, mayroong nagsasabing kasaysayan na 100 beses nabigo, mayroong ba 1,000 pa. Ang kabutihan nun, hindi nawala yung ilaw sa kanya o yung liwanag. Opo. Hindi nawala yung kanyang Pag-asa, pag-asa. opo. Sa harap ng mga kabigo ang kanyang nararanasan. Opo. Total, yung ilaw naman ng kanyang pinagsisikapang maimbento. Opo. Di ba? Opo. Eh kung nung mabigo po siya dun sa mga trial na ginawa niya at nawala ng pag-asa, madilim po itong taping natin po ngayon, kapatid na Israel. Oo nga. Mga mahal po naming taga-subaybay. Ang pinakamahalaga po, yung sinasabi po ng Biblia, kapatid na Israel. Di po ba? Gaya nga ng binanggit po natin, sa Biblia po ay mababasa sa Ecclesiastes 9:4 na habang ang tao ay may buhay, siya po ay may pag-asa. Ano pa ang maling reaksyon po
ng tao kapag nakasasagupa ng mabibigat na problema ayon po sa patutuo ng banal na kasulatan? Pakinggan po natin mga kaibigan at mga kababayan. Dito naman sa Job, sa 7, 11, 15 hanggang 16, ganito pa rin po ang itinuturo sa atin ng Biblia. Pakinggan po ninyo. Ako'y hindi mapipigil na magbuka nitong bibig upang aking ibulalas ang laman ng aking dibdib. Kaya nais ko pang ako ay sakalin at mamatay kaysa patuloy na mabuhay sa ganitong kalagayan. Ako'y hirap na, ayaw ko nang mabuhay. Iwan mo na ako, wala rin lang kabuluhan. Mga kaibigan at mga kababayan, sana napansin po ninyo ang pahayag na ito ng Biblia. Meron pong iba na kapag nakararanas ng mga suliranin, mga problema sa buhay, ang sabi, nais ko pang ako ay sakalin at mamatay kaysa patuloy na mabuhay sa ganitong kalagayan. Ako'y hirap na, ayaw ko nang mabuhay. Ano lamang po ang katumbas ng sinasabing ito ng Biblia? Meron pong iba na kapag nakararanas na ng matitinding hirap at mga suliranin sa buhay, ang ginagawang lunas yung sila ay magpakamatay. Mga kaibigan, wag na wag po itong gagawin ng sino man po sa atin. Masama po yun. Ang pagpapakamatay po, yung pagsusuicide, ay hindi po kailanman solusyon sa mga hinaharap na mga suliranin, kundi dagdag na suliranin pa dahil yan po ay isang mabigat na kasalanan sa harapan po ng ating Panginoon Diyos. Ano pa ang masama pong reaksyon ng taong nawawalan po ng pag-asa? Kung napansin po ninyo mga kaibigan at mga kababayan, ang sabi po ng iba dahil sa problema nila at mga suliranin, ang sabi, iwan mo na ako, wala rin lang anyang kabuluhan. Ano po ang katumbas ng pahayag na ito na ibinababala sa atin ng banal na kasulatan? Meron po kasing iba na dahil sa problema, ang nagiging maling reaksyon yung sila ay maghimagsik sa ating Panginoon Diyos. Katunayan, ang kanilang sinasabi sa Panginoon Diyos, iwan na niya sila o pabayaan na lang sila. Opo. Maling reaksyon po yun, mga mahal po naming kaibigan. Hindi ba't pagka tayo ay may mabigat na problema, ang kailangan po natin ay tutulong po sa atin. Higit sa lahat po na makatutulong po sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Kaya hindi ho tayo dapat lumayo sa Diyos o kaya ay mag-isip tayo na pinababayaan na tayo ng Panginoon Diyos pagka tayo po ay may mabibigat na problema. At sana kapatid na Jerry, mapansin ng ating mga taga-subaybay, mga kaibigan at mga kababayan, ang lumalang po sa atin ay ang ating Panginoon Diyos. Siya po ang higit sa lahat na nakakaalam kung anong mga kailangan natin. Siya rin ang makatutulong sa atin sa pagharap po sa iba't ibang mga suliranin. Kaya maling-mali po na ang gawin ng tao kapag may suliranin, lumayo sa ating Panginoon Diyos. Kailangan po, anuman ang hirap, anuman ang mga suliranin, ang gawin po natin. Lalo tayong magsumiksik sa magagawa at tulong po ng ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan, sa pagbabalik po natin mamaya ay aalamin naman po natin ang mga pagpapayo po na mababasa sa Biblia kung paano po ang wastong pagharap o reaksyon kapag tayo ay nakasasagupa ng mga problema sa buhay na ito. Magbabalik po ang ating pagtalakay. Mga kaibigan, sa pagkakataon namang ito ay aalamin po natin ang payo ng banal na kasulatan kung paano po ang wastong reaksyon kapag dumaranas po ng mga suliranin at iba pang mahihirap na sitwasyon sa buhay na ito. Kapatid na Israel, ano po ang ipinapayo ng banal na kasulatan na yun ang dapat na maging tamang reaksyon pagka po mabibigat ang problema na pinagdaraanan? At sana hindi lang basta marinig ito ng ating mga taga-subaybay, kundi ito ang gawin, ito ang sundin. Yayamang ito ang itinuturo po
ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo sa aklat po ng mga awit sa 40, 11, 13 at 16. Ganito po ang pahayag at sagot sa atin ng Biblia. Aking nalalamang di mo puputulin, Panginoon, ang iyong pagtingin sa akin. Wagas mong pag-ibig at ang pagtatapat sa aking sarili siyang mag-iingat. Sana'y iligtas mo ako, Panginoon. Ngayoy gawin mo na ang iyong pagtulong. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihing, ang Panginoon ay dakila ng nangaghahangad, maligtas na kusa. Mga kaibigan at mga kababayan, ito po ang tamang reaksyon sa pagharap po sa iba't ibang mga suliranin, sa mga kapighatian, kahirapang nararanasan ng tao para wag pong mawala ng pag-asa. Ang kailangan, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon Diyos. Bakit po tama yung ganyan pong reaksyon? Sapagat ang sabi ng Biblia, kapatid na Jerry, Opo. ang Panginoon ay dakila. Mga kaibigan at mga kababayan, ang tunay na Diyos po ay napakadakila at makapangyarihan po sa lahat. Wala tayong kailangan na hindi po niya maibibigay. Wala tayong suliranin na hindi niya kayang lunasan. Ano pat lahat po kayang gawin ng ating Panginoon Diyos sapagkat walang bagay na imposible sa Kanya. Kaya kailangan ang tulong po, ang gabay at patnubay po na mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya lang, kapatid na Israel, baka po ipagkamali ng iba. Sana po'y wala, pero baka nga po mayroong magkamali. At itanong po sa atin, ibig bang sabihin yan ay masama pong ang may problema ay dumulog po sa kanyang kapwa-tao, humingi ng tulong sa kanyang kapwa-tao? Masama po ba yun? Hindi, kapatid na Jerry, at talagang nangyayari yan sa iba na Opo. kapag ka meron silang problema, ang nilalapitan nila yung kapwa-tao, di ba? Maaaring mga mahal nila sa buhay yun. Opo. Maaring mga magulang o kaya mga kamag-anak nila o kaya maaring yung sa akala nila ay makatutulong sa kanila, di ba? Ika nga, naghahanap sila ng mapaghihingahan ng kanilang problema. Shoulder to cry on, ika Opo. nga. Kasi Doon nila- likas na po sa tao yung pag may mabigat na problema, gusto mo para gumaan ay kahit maihinga lang eh. Kahit masabi lang po eh. Ang totoo, wala namang nagagawa panlunas dun sa idinadaing na problema. Kapag naihinga, gumagaan na po ang pakiramdam eh. Kaya lang ang problema, yung kapwa-tao natin, limitado din na magagawa. Opo, totoo Baka po nga yan. mas mabigat pa yung kanilang dalahin o problemang nararanasan, di ba? Kahit na marunong, kahit na mayaman, Opo. di ba? Alam natin, limitado ang magagawa na tulong ng ating kapwa. Samantalang, kung sa Panginoon Diyos tayo aasa, hihingi ng tulong, alam po natin na ang Panginoon Diyos makapangyarihan sa lahat at kailanman hindi tayo mapapariwara kapag sa Kanya tayo umasa at nagtiwala. Ano po ang dahilan pa na binabanggit ng Biblia kung kaya't sa Diyos po tayo dapat pong magtiwala at humingi po ng tulong? Ang sabi sa atin ng banal na kasulatan, wagas ang kanyang pag-ibig at pagtatapat. Siya ang mag-iingat at ang lumalapit sa kanya ay dudulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Napakahalaga nito at ito talaga ang kailangan ng bawat isa sa atin. Kailanman hindi natin matatawaran ang magagawang tulong ng ating Panginoon Diyos, lalo na ang kanyang pagmamahal o pagmamalasakit para sa kapakanan natin. Mga mahal po naming kaibigan, ganito po ang dapat pong maging tamang reaksyon po ng lahat pag dumaraan po sa napakatitinding mga problema. Magtaglay ho tayo ng matatag na pananalig sa magagawa po ng ating Panginoon Diyos. Pero kapatid na Israel, paano po dapat patunayan ng tao ang pagtataglay niya ng napakatibay, napakatatag na pananalig sa ating Panginoon Diyos? Ganito ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan dito sa Awit 42 at 5. Pakinggan po ninyo ang pahayag po ng Biblia. Bakit ka nalulungkot o kaluluwa ko? Sa Diyos mo ilagak
ang iyong pag-asa, pagkat pupurihin ko pa rin siya, ang aking tagapagligtas. Mga kaibigan, ganito po ang kahayagan ng tunay na pananalig po sa ating Panginoon Diyos, na sa lahat ng sitwasyon, inilalagak niya sa Panginoon Diyos ang kanyang pag-asa. At ito po ay sa paraang hindi siya tumitigil sa pagpupuri o pagsamba po sa ating Panginoon Diyos. Kaya mga kaibigan, marahil ay nakikita po ninyo na ganito po ang mga kapatid sa loob po ng Iglesia ni Cristo, na sa anumang sitwasyon, maging sa gitna man ng mga kaguluhan, bunga ng mga labanan, ay tuloy pa rin po na itinataguyod, isinasagawa po ang mga pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Kahayagan po ng pananalig at pagtitiwala sa Kanyang magagawa. Lagi po kaming tinuturuan ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, na laging maglagak ng pagtitiwala at pag-asa sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng mataimtim na mga pananalangin at pagtatalaga sa amin pong ginagawang mga pagsamba at paglilingkod po sa ating Panginoon Diyos. Sa maraming pinagdaraanan po sa buhay, mas lalong nagtatalaga sa paglilingkod ang mga iglesia ni Cristo dahil ang pag-asa ay nakalagak po sa ating Panginoon Diyos. Ano po ang pangakong inaasahan po mula sa ating Panginoon Diyos ng mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo na nagpapatuloy po na nananalig at nagtitiwala sa magagawa po ng Diyos? Pakinggan po natin ang pahayag ng banal na kasulatan dito po sa awit 91:9 hanggang 10, 14 hanggang 16. Pakinggan po ninyo ang pahayag sa atin. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan, aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Mga kaibigan at mga kababayan, sa mga pangakong ito ng ating Panginoon Diyos sa Kanyang mga hinirang, dito po namin kayo pinakahangad na makasama. Kaya po lagi kaming nag-aanyaya o nag-iimbita sa inyo na ipagpatuloy po ninyo ang inyong pakikinig at pagsusuri sa Iglesia ni Cristo, at dalangin namin sa ating Panginoon Diyos na magkasama-sama tayo sa pagsasagawa po ng tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at magkaroon ng karapatan sa pagmamana po ng pangakong kaligtasan. Mga mahal po naming kaibigan, sana po ay pinakinabangan po ninyo ang episode na ito ng programang Ang Iglesia ni Cristo. Muli po, salamat ng marami sa inyong ginawang pagsubaybay. Bago tayo magtapos ng ating pagtalakay, ay inanyayahan po namin kayo, samahan po kami sa isa pong panalangin. Panginoon na aming Diyos, maraming salamat po, Ama. Opo. Minsan pa'y pinatnubayan mo po kami Amen. sa ginawa po naming pagtalakay ng iyong mga banal na kalooban. Amen. Lagi po naming ipinagmamakaawa sa iyo. Opo. Pinakinabangan nawa ng aming mga taga-subaybay ang programang ito ng Iglesia ni Cristo. Makatulong po sa ginagawa nilang pagsusuri upang kung loloobin mo po, Ama, makasama namin sila sa tunay na paglilingkod po sa iyo. Amen. Magtamo kami ng ipinangako mong kaligtasan. Amen. Salamat din ng marami po sa iyo. Tinutulungan mo po ang bawat isa sa amin sa mabibigat na sitwasyon at problema na nasasagupa namin dito sa daigdig. Amen. Ingatan mo po ang kabuuan ng iyong banal na iglesia mula po sa aming tagapamahalang pangkalahatan
Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.